Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po, si Kibuloy, aarestuhin na nga, di ba? Ngayon, ang mga supporter ni Kibuloy, mga nakaharang, paano hindi sila masasaktan? Ayaw nilang umalis sa tabi, ayaw nilang umalis sa daan, ayaw nilang tumabi. Paano sila di masasaktan? At sila pa raw ang magkakaso sa mga pulis. Paano ayaw nila umalis sa daan? Tsaka doon sa yung mga pulis, sinahataw nila yung mga pulis. Ang tatapang ng mga supporter ni Kibuloy. Di ba? Nakikita nyo naman, nakikipagpatintero ang mga supporter ni Kibuloy. Sana naman si Kibuloy lumabas na siya para matigil na ang gulo. Sila lang ang pinagkakaguluhan buong Pilipinas, sila lang ang pinagkakaguluhan. Dapat malaman ng mga supporter ni Buloy na yung kanilang KOJC na masama ang kanilang ginagawa ng kanilang leader. Dapat isuko na nila ang kanilang leader dahil ay manyakis at daming kaso. Hindi mo mabibilang ang kaso, pero pa rin sa Amerika. Tapos itong babae naka-blue, sinipa raw siya, tinadyakan daw siya sa mukha. Kasi naman, ayaw umalis. Sana umalis siya sa gitna. Umalis kayong mga supporter at ito naman si Kibuloy, ayaw niyang lumabas, ayaw niyang talagang sumuko. Ito lang. Talagang gusto niyang gumawa ng dahas na siya ay dukutin. Hindi naman sa magandang lalaki Hindi naman sa pinagkakaguluhan ng mga babae yan. Ang inaalo lang sa kanya, kaya siya nagkakagulo yung mga tao dyan dahil gawa ng sa kaso niya gusto siyang kunin at gusto siyang dalhin sa Maynila at doon litisin ang kanyang kaso. Hindi na dyan sa Davao. Wala na dyan sa Davao, nilipat na din sa sa Makati, sa Manila, sa Pasig. Kaya si Kibuloy, wala na yan, hindi na yan makaka-survive yung kanyang kanya sinasabing ako ang iyong daan. Dalawang topic ang pag-uusapan natin Hindi na yan makaka-survive. Lilitisin na sa doon sa Pasig. Doon na sa baka doon na sa makulong. Sana sumuko na lang siya. At saka yung una, pinadala naman sila ng ng Sipuena doon sa kanilang compound na pinakita pa sa abogado na si Kibuloy ay may warrant of arrest. Kape muna tayo mga kabayan. Sarap ng kape. Sobra sarap. Binigyan na nga sila ng Xerox copy, binigyan na sa copy. Yung abogado naman, kunyari nagbabasa-basa, pero sinadmitan na sila. Alam na nila na meron silang warrant. Ang tagal na yan. Si Hontiveros pa ang naglilitis niya. Si Hontiveros ang may order niya, pati ang mga barel. Di ba? Para mga mabulag, mga nagtatangan-tangan, mga bugok beto mga abogadong to, pati yung mga supporter ni Kibuloy. Alam na nila siya may kaso ang kanilang leader. Bakit parang nagbubulag-bulagan at parang tanga? Mga bugok. Diba? Nakaka-stress, nakakasura. Parang bumalik lang sa grade 1. Kahit yung grade 1, alam nila pagka may warrant of arrest, alam nila, ibig sabihin yun, may kaso. Ito yung tatandaan, ang dami nilang utak hindi nila napag-usapan. Tapos yung mga pulis naging mukhang tanga tuloy na, siyempre, gigibayin nila yung bahay, yung pader ni Kibuloy, yung mga gate na yan, para makapasok sila. Pero ganun pa man, nakatakbo ang pugate. Nakatakas.
Kaya sabi ko na nga ba, yung sinasabi nila sa Antipolo, kalokohan yun, yung kasinungalingan yun. Nililing lang ang mga tao sa ating mga paniniwala. Nililing lang nila ang tao para ma-tension di sa Antipolo, hindi sa Davao. Ngayon pinilalabas siguro ng mga tao, nasaan yung bangkay? Wala naman lumalabas sa bangkay. Ano himala? Walang himala, kundi si Gubulel ang gumagawa ng masamang himala. Ito na, yung pangalawang topic natin. Totoo nga, ang sabi ni Mima, aalis. Meron palang pupunta sa California na lalaki, nakakasuhan si Cunanan pala yun, kilala ko yung Cunanan na yan, at saka si Maharlika. Kakasuhan si Maharlika ng cyber libel. Kung malaking pera din yung, kaya humanda ka Maharlika, yung mga kasinungalingan mo, kasinungalingan na sinasabi mo, tapos alam mo na palang kasinungalingan at mali, binubulgar mo pa, binobroadcast mo pa, mali naman. Oh, kaya humanda ka, ito na ang karma mo, Maharlika. Uusigin ka, pati yung Cunanan na yan, si Pebbles. Kilala ko yung Pebbles na yan, yung nag-akusado kay Manny Pacquiao na sinabihan ng mga bakla. Mabuti pa raw ang aso. May respeto. Yung mga bakla, wala daw. Yun, kilala ko na yun. Kaya Maharlika, humanda-handa ka na. Handa mo na ang iyong pera at saka yung iyong katawan. Ngayon, kung manglait ka sa ating presidente, yan, nakarma ka na ngayon. Ngayon ka na karma. Kaya pagdating ang lalaki doon sa inyo sa California, hahanapin ka na, hahantinin ka na para kasuhan ka. Lahat ng mga ginawa mong kasamaan sa ating presidente, matitikman mo ngayon kung gaano kasakit. Dapat hindi ka na naninira ng tao. Puro kasinungalingan ng sinasabi mo para mabili ka, para panuurin ka, ng puro namang sinasabi mo, puro mga fake news. Puro mga peke. Poki mo naman yung nagnanana. Nako. Anyway, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Bye-bye.